in Jesus' name. Amen. So, our word today, diretso na ko sa ato ang word kay para ato ang ma kuha na atong oras dili masayang. In the book of Judges, mga kaigsuonan, no, no, no. Kailangan. Okay. Ming, ano siya? Okay. In the book of Judges, chapter, okay, you have your Bible, pwede ninyo kusundan sa Judges 20, mga kaigsuonan, atong abrihan ato mga Biblia. Kita kung sa gihimo sa Ginoo ni verse 26 verse 26. Okay. Verse 26. Pero sugod ta diri sa taas, dili ta magsugod sa uh, verse 22. Verse 22. Ingon ang pulong sa Ginoo para kay ato ang gusto na ko kay share karon, our purpose. Nganong naghimo tani unsay atong katuyuan? What is our purpose? Okay. But the Israelites encourage each other, okay? But the Israelites encouraged each other and took their positions again at the same place they had fought the previous day. So they had gone up to Bethel and wept in the presence of the Lord until evening. They had asked the Lord, should we fight against our relatives from Benjamin again? And the Lord said, go out and fight against them. So the next day, they went out again to fight against the men of Benjamin. But the men of Benjamin killed another 18,000 Israelites, all of whom were experienced with the sword. Ang nahitabo nun ani, ang mga Israelites, nakiglaban sila sa ilahang kalahi, which is the Benjaminites. Unya, ang nahitabo, sa una nilang laban, okay, kung basahon nato na sa verse 21, but Benjamin warriors who were defending the town came out and killed 22,000 Israelites on the battlefield that day. So, kung imong tanawon ang story sa Bible, okay, nakik-away ang Israelites batok sa Benjaminites, pero kaning Israelites dili po ni ordinaryo nga mga warriors. They are all trained warriors, mga sundalo nga na-train sa espada, na-train sa pagkikaway. Pero gipatay sa taga-Benjaminites ang mga Israelites 22,000 kabuok. Nag-uol in taon ang mga Israelites. So ang ilang gihimo sa verse 22 sa atong gibasa, nag-position sila silang kaugalingon dito sa Bethel, naghilak sila sa Ginoo. They wept in the presence of the Lord until evening. Grabe no? 22,000 ang nangamatay sa Israelites. Pero pagkagabi, miduol sila sa Ginoo, mihilak sila sa Ginoo. Nangutana sila sa Ginoo, Lord, makik-away pa ba mi sa mga taga-Benjaminites? Ang tubag sa Ginoo, verse 23, ingon dito, and the Lord said, go out and fight against them. Ingon ang Ginoo sa ila ha, sige, panglakaw ka mo o pakig-away bato kanila. Pag abot na po sa verse 24, ingon ang pulong sa Ginoo, the next day, they went out again to fight against the men of Benjamin. So, pagkaugma, siyempre, pagkagabi, nangayo sila sa Ginoo, Lord, makik-away ba mi? Din ingon ang Ginoo, sige, laban mo. Makik-away mo. So, position sila balik. Pag-abot sa verse 25, ingon ang verse 25, og ang mga Benjaminites, ilang gipamatay ang 18,000 ka mga Israelites. So karon kung imong tanawon, Lord, di ba ikaw man ang niingon nga makig-away mi Ginoo? Pero nganong pildi man mi? Una-una 22,000 ang namatay. Sunod 18,000 ang namatay. So total 40,000. Ingon ang verse 25, all of whom were experienced with the sword. Ang tanan daw nga nangamatay, okay? Tanan nga nangamatay nga mga Israelites, mga hawod kaayo sa espada.
mga hawod kayo sa ilahang mga hinagiban. Ibutang na to sa atong setting karon mga kaigsunan. It means to say nga naay mga panahon nga naagi kita mga anak sa Ginoo na magyud pud tay kahawod, tama? Oh, kung asa ta nga field gibutang sa Ginoo, hawod na dira. Kung asa ta gi tawag sa Ginoo nga field, okay, nga buluhaton, hawod na dira. Kung asa ka nga trabaho nagtrabaho, mao na imong gihawod mga kaigsunan. Pero dili day ka garantiya ang kahawod nga mudaog. Palikon nako, dili ikagarantiya ang kahawod nga mudaog. Kay kung imong tan-awon ang dula nga basketball mga kaigsunan, sa panahon nga si LeBron James, di ba, gipanguha niya ang mga hawod para mo-champion sila. So gikuha niya sa year 2011, gikuha niya si Ray Allen, gikuha niya si Chris Bosh, gikuha niya si Dwayne Wade, gikuha niya si Anderson. Ang mga hawod iyang gitigom. Pero the first moment nga nakig-away sila nakilaban silang championship battle sa Dallas, pildi sila. Mao nang dili ka garantiya nga ang kahawod mo padaog mga kaigsunan. Mao ning nahitabo sa mga Israelites, ingon ang pulong sa Ginoo, all of whom were experienced with the sword. Silang tanan hawod sa espada. Mao na ning nahitabo. In verse 26 ang pinakanindot. Then all the Israelites went up to Bethel. Kung namoy Bible, sunda ko ninyo ha. Judges 20 verse 26. Then all the Israelites went up to Bethel and wept in the presence of the Lord. Una-una ang ilang gihimo, nag-ampo lang sila. Okay? Nanghilak sila, nag-ampo sila sa Ginoo, nangutana sila, Lord, makig-away ba mi? Ingon ang Ginoo, sige, makig-away mo. Karon, nangamatay 18 ka buok, ang ilang gihimo, nisaka na pud sila sa Bethel, mihilak sila sa Ginoo, no? They went up to Bethel and wept in the presence of the Lord, pero naa na sila gihimo. Wala na lang sila nag-ampo, wala na lang sila nang hilak. Kung sa sunod, and fasted until evening. Oh. So ang ilang din gihimo, gabiin na to, gabiin ang ilang gihimo. Pagkagabi, nag-adto na sa Bethel, nag-ampo sila, nanghilak sila sa presensya sa Ginoo, pero naa sila gidugang. Unsa ilang gidugang? Gibutangan nilag pagpuasa. Oh. Mga kaigsunan, naa gyud di ay dako kaayong buhaton ang Ginoo sa dihang naay puasa. Karon, sumpay, and also they brought burnt offerings and peace offerings to the Lord. Verse 27, morning number 1 point. Okay? The purpose of fasting, anong nagpuasa ta? Because we are asking God for guidance. Okay? Sulat nyo na ha. Timanin nyo na. Number 1 purpose of fasting is asking God for guidance. Is asking God for direction. Nangutana ta sa Ginoo ba? Nangayo ta sa Ginoo og giya. Mao ni number 1 purpose sa fasting. Dili lang din ni puasa nga ni-escape ta sa kara para ingnon nga nakapasting ta para madungagan atong anointing. No. Dili madungagan atong anointing nining fasting mga kaigsunan because our anointing was already given by the Holy Spirit. Kanunay lang nato ning gina-refresh, kanunay lang nato ning ginapabag-o sa balaang Espiritu Santo. Pero kung moingon ka nga, magpasting ko para kuan akong anointing, mo power ko, no, mali na siya nga purpose mga kaigsunan. Because the purpose of fasting, okay, ingon na pulong sa Ginoo, nagpuasa sila. Okay, kay nga naman, verse 27, the Israelites went up seeking guidance from the Lord. Maoning kung magpuasa ta, nangayo tagiya sa Ginoo sa mga butang ipahimo sa tuwa.
Siguro daghan ng panahon nga pabalik-balik na lang ang cycle sa atong ginahimo, pabalik-balik na lang ang atong ang routine sa atong mga ginahimo, pero tan-aw nato murag maura man gihapon, murag wala man koy nakita nga development nga nahitabo mga kaigsunan tungod kay aadi ay gustong ipahimo ang Ginoo sa ato. Ingon ang mga Israelites, so we pray, nagampo nami, we pray and we seek the presence of God. Amo nang kung sa kon pa nagbabad sa presensya sa Ginoo. Pero nganong sa pag-away namo, pildi man mi gihapon. Pero sa diyang ilang gibutangan og fasting mga kaigsonan, nindot kayo, no? Wala nila giwala ang prayer. Wala po nila giwala ang pagpangita sa presensya sa Ginoo. Ila lang gidungagan og fasting. Today, pila ka tuig we are doing prayer. Kanunay ta naga-pray, kanunay ta naga-seek sa presence sa Ginoo. And today, this year, atong gibutangan og fasting. Take note, paminaw mo, na ay lahi nga buhaton ang Ginoo karong mga tuiga sa atong mga kinabuhi. Na ay lahi, na ay pinasahi nga buhaton ang Ginoo karong tuiga sa imuhang trabaho, sa imong negosyo, sa atong ministry nga gipiyal sa Ginoo kay nganuman, atong gidutan gamay og fasting. Amen. So wherever you are karon nga naminaw kanini nga word sunan, the purpose while we are doing this fasting and prayer is to ask God for guidance, is to ask God for direction. Ingon ang pulong sa Ginoo. And Israelites went up seeking direction from the Lord. In those days, the ark of the covenant of God was in Bethel. And Phinehas, son of Eleazar, the grandson of Aaron the priest, the Israel asked the Lord, should we fight against our relative from Benjamin again? Or should we stop? Okay. And the Lord said, go, tomorrow I will hand them over you. So the Israelites set an ambush all around Gibeah. They went out on the third day and took their positions at the same place as before. When the men of Benjamin came out to attack, they were drawn away from the town. And as they had gone before, they began to kill the Israelites. About 30 Israelites died in the open fields along the roads and leading to the Bethel, the other leading back to Gibeah. Then the warriors of Benjamin shouted, "We defeated them as we did before." But the Israelites had planned in advance to run away so that the men of Benjamin would chase them along the roads and be drawn away from the town. Nindot kayo ni mga kaigsunan. So karon, nakig-away na po sila. So lipay na kayo mga Benjaminites. Yung Benjaminites, gipatay namo sila. Pero naa na may guidance sa gikan sa Ginoo. Gipaon lang dahito sa tong buhi nga Dios aron ang mga taga Benjaminites mahimong pildido. And the fighting was so heavy that Benjaminites didn't realize the impending disaster. So the Lord helped Israel defeat Benjamin. That day they killed Israel's 25,100 Benjamin warriors, and all were experienced swordmen. Then the men of Benjamin saw that they were beaten. Nindot kayo, no? Kung imong tan-awon, Lord, murag mabalik-balik na lang man ni Ginoo, nakig-away mi, napildi mi, 22,000 na nangamatay. Sunod na pod, Lord, napildi na pod mi, 18,000 na nangamatay. Pagkahalas nga gera, Lord, ang nangamatay 30,000. So murag dili naman ni maayo, pero nag-fasting sila and God set them a plan, direction, guidance nga. Mao ninyong buhaton. Kana paon lang na sa ilaha. Nasa diyang gukdon mo nila, didto ninyo sila. Yun. Mga kaigsunan, naagyoy gihimo ang Ginoo. Ang nindot kayo ano, verse 36, then the men of Benjamin saw that they were beaten. No? That they were defeated, that they were beaten. Nakita nila ba nga, pildi manggita, huwag manggita yung mahimo. Kaya nga naman, ang gihimo sa Israel, dili lang nag-pray, dili seek sa presence ni Lord, they fasted. Mo nang nining kabuntagon, o na pa lang ni nga word nga gihatag sa Ginoo sa toa. Siguro, how many years nga burag struggle ta sa mga ginahimo, struggle ta sa ato ang routine nga burag pabalik-balik na lang man ning ani Ginoo. Karon nga nagfasting ka, sultihan
na ay guidance, na ay direction nga itudlo ang Ginoo sa ato. Mao nang today kining adlaw sa first day na to, wa tay laing pangayuon karon sa Ginoo. Apil sa atong task as the guidance sa Ginoo. Lord, unsa man akong buhaton? Lord, bisan ako gani sa atong sa church, I ask the Lord for guidance ko. Lord, unsa may among buhaton for this year nga para sa among evangelism, kay burag pabalik-balik na lang ang routine sa Bible study, mag-invite tapos Bible study, burag pabalik-balik na lang ba? Oh, niya burag tan-aw na to nga burag Lord, burag wala na may kuan new, burag wala na may nadugang. So give us this guidance, give us this direction. Naanay tudlo ang Ginoo. Kaya nga naman, we pray, we seek His presence, and lastly, we fasted. Wanang nining kabuntagon, ikaw nga nag-join ni ini nga buluhaton, dili sayang ang imong pag-escape. Ang sacrifice nga imong gihimo para sa kanon, para sa soft drinks, para sa ice cream, para sa chocolate, para sa mga sweets, ang sacrifice nga atong gihimo mga kaigsunan to escape from eating, gipakita atong buhi nga Dios nga Lord, kaya namo ni, kay we are asking for guidance. Mo nang nining kabuntagon, maghatag ko gamay instruction sa tua starting today, karon nga mga orasa. So after ani mag-prayer na punta, imo na pud kag prayer nimo, personal prayer, then ayaw nakalimot sa pag-ampo, ask the Lord for guidance. Lord, giyahi ko kung ikaw estudyante, wala pa ka naka-decide unsa imong kurso, ask the Lord for guidance. Kung ikaw amahan, inahan, kung unsa man nga mga pangayoon nimo nga giya nga gikan sa tong buhi nga Dios, ask the Lord for guidance, ask the Lord for direction. Tungod kay sa diyang ang Israelites nangayo sa Ginoo sa direction, nangayo sila sa giya nga gikan sa tong buhi. They pray, they seek the presence of God, and they fasted. Ihatagan sila sa Ginoo sa plastado nga plano sa Ginoo how to ambush the Benjaminites. Gipakita sa Ginoo sa ilaha ang blueprint sa plano ni Lord kung unsaon nila pagpildi ang Benjaminites. Mo nang nining attack na mga kaigsunan, dili sayang nga nag-apil ka sa prayer and fasting. Mas molig-on ang ato ang relasyon sa Ginoo, mas moduol ang ato ang sa pagtawag ani relasyon sa Balang Espiritu Santo, and at the same time mga kaigsunan, ang ato ang kinabuhi kaya nato labanan, kaya nato pakig-awayan ang desire, ang fleshly desire. Gusto ka mo kaon, gusto kami ng soft drinks or whatever, in 3 days atong gipan, buot pasabot kaya natong kontrolon ang ato ang lawas mga kaigsunan. Mao nang nindot kayo nga ni join kanini nga buluhaton. Then another task na pud ugma ang akong ihatag para mahibalaan nato. So ang task nga atong buhaton karon mga kaigsunan, nasayod ko nga nakasabot naman ta sa atong purpose. Our purpose is sa nganong nagfasting ta is to ask the Lord for guidance. Pero kahibalo ko nga naha kay personal purpose. So karon ang imong buhaton in your notes sa imong devotional, okay? Sample. Okay, example sa ato ang mga Devo notebook, okay? For example kani, this is my Devo notebook na ko ni, kaigsunan, So sa atong mga Devo, okay? Sa atong Devo, magbutang ta sa pinakalikod, diri sa pinakalikod, okay? Or asa nga mga page, ibutang nimo ang imong purpose why you join this prayer and fasting. Okay? Sa ato ang devotional, okay, ibutang na to ang purpose nganong ni join man ko ani nga prayer and fasting. Okay? So, naatay mga personal nga reason. Okay? Aside sa reason nga corporate prayer and fasting atong gihimo, so naagitay mga personal nga mga rason nganong ni join ta. Bibutan mo, I join this prayer and fasting because, okay, I want blah blah blah. Okay? I want to experience more about God. Ano ba? I want to ask the Lord for guidance. Mga nunana nga mga reason ng atong ikuan. Tapos karong Saturday sa atong dawn prayer, ayaw ninyo kalimot sa pagdala sa inyong Devo notebook nga nakasulat ang atong devotional karong adlaw hangtod sa ugma og sa Sabado. Unya ang purpose tungod kay natay pagabuhaton nga sharing with each other. Okay? Natay buhaton nga sharing sa matag usa nga nag-join sa prayer and fasting. Katong mga na wala nag-join sa prayer and fasting nga mga mag-appeal sa atong dawn prayer, okay ra to sila.
Pwede ra to sila dito sa kilid, mga pira to sila dito nya kita nga nag-join sa prayer and fasting, we will have our own time to nga halubilo, mag-discuss some things nga pa-encourage pag yun sa atong ng mga kinabuhi. Okay? Kabalo ko nga nasabda nato ang instruction, okay? Sa atong Devo notebook, sa pinakalikod ba or nakaibigan page dira, isulat nimo ang imong purpose sa ato ang prayer and fasting para why you join the prayer and fasting. Sulat nimo imong purpose para kung muundang ka, pwede nimo itong balikan. Diba? Kung burag tanaw ni mga burag surrender na ka in 3 days, may ra kay ng 3 days, pwede ra to nimo ibalikan nga na ay pwede nimo to balikan nga kuan nga mga no na kay purpose why you join the fasting and prayer. Amen. So let's pray. Hallelujah. Wherever you are right now, you can pause for a while. Pwede nimo do kay imong ulo or you can listen to our prayer. Hallelujah. Lord, we honor you and we bless you, Lord God, for this day. We thank you for your word, Lord God. Ngayon mo kaming gipasabot, Lord God, for the purpose nga nung amo kining gihimo, Lord God. Nasayod kami, Lord God, nga imong ipadayag kanamo, Lord God, ang imong plano, ang imong direction, ang imong guidance, Lord God, ang imong blueprint, Lord God, para sa among mga kinabuhi year of 2025. While doing this fasting, Lord God, nasayod kami nga naa na kay giplastar Ginoo nga mga buluhaton, Lord God, how nga imong pagatubagon ang among mga pag-ampo unsaon nimo, Lord God, nga to set an ambushment against our enemies, Lord God. And we thank you, Lord God, ang Diyos nga nagapanalangin sa tanan. Himua, Lord, nga we can survive these 3 days in our prayer and fasting. Kung sa mga kaigsunan namo nga naay mga balatian, naay mga ginabati, Lord God, start to heal them in the name of Jesus. Sugdi na sila sa kaayo, Lord God, nga ilang mabati, Ginoo, nga dunay lahi nga pagpanglihok physically kining fasting nga imong gipahimo kanamo, Lord God. Same time na ay kay pagabuhaton powerfully, Lord God, sa mga kinabuhi sa imong mga kanakan, sa mga ministry di nimo kami gitawag, Lord God, sa mga panginabuhian di nimo gipiyal kanamo, Lord God. Even our students, Lord, mga estudyante, mga youth na mga nag-appeal niini, always in the direction, the guidance, Lord God, to prepare them for their future, Lord God, for the bright future kay mong giandam alang kanila. Lord, himua Ginoo nga ang tanan nga nag-appeal niini, Lord God, mahimo kaming madasigon, mahimo kami, Lord God, nga malipayon nga nag-join niini nga mga buluhaton. And I pray, Holy Spirit, continue to move our lives, ma-experience pagid kanamo, masinatian pagid namo imong pagpanglihok sa among mga kinabuhi. At tabangi kami, Lord God, nga mahimo namo among mas, makahimo kami sa among devotional, makahimo kami, Lord God, sa pagsulat sa amo ang purpose, makahimo kami sa pag-memorize sa mga bersikulo, Lord God, makahimo, Lord God, sa paghatag og panahon to intimate diha kanimo, Lord, aron makipagsandurot mo duol pa, Ginoo, masinatian ka among mga kinabuhi. We bless you, Lord. We honor you and we thank you. In Jesus' name, amen and amen. Napakanato itong buhay nga Diyos. Kaya kung asa man ka, pwede ka mo-shout og hallelujah 7 times. 1, 2, 3, go. Hallelujah! 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 Amen. You can open your cam now. Pwede na itong abrihan na itong mga cam for a while for our picture taking. Itong mga nakasulod sa itong online, sige, pwede ra, kadali lang. Atong i-open na to ang cam kay para sa itong picture taking. Okay. 1, 2. Okay, open pa sa uban. Open pa sa uban. Nawala naman ng uban. Ulit. 1, 2. Okay. Napay nakamotor. Napay uban, nagsulod pa. Napay nakamotor. Ito ang first experience. Nindot kayo. Kay balok ko nga inyo nang na-experience ang ako pong na-experience, mga kaigsonan. Ang kalami sa presensya sa Ginoo. Ang kalami sa word sa atong buhi nga Dios. Okay, bye-bye.
So, ayun na mo kalimot sa task na to ha. Memory verse, pagsulat sa atong devotional, kung wala pa ka nakasulat, kasulat sa imong purpose, sa imong pag-join sa fasting, unya, ang intimate time with the Holy Spirit. Ayun yun kalimot ana. Unyang gabi 8 o'clock ang atong serbisyo dito sa Zone 5 dito sa Namatay. Okay, so thank you. God bless. Happy fasting everyone. Pwede na ta mga onog kamo laging na. Pwede ra pud mo mag-post sa ang GC kung unsay mga ginakaon ninyo basta wala rice. Basta na mag-post og Coke ha. Bawal. Hi sila kokok. Hi sila kokok. Hi sila kokok. Hi sila kokok. Hi Ate Bernadette. Hi sila